So ito boss, yung diagram, gamit tayo ng halo switch. So ito yung halo switch natin. Meron pa ring isang relay, yung loud horn, tapos stock horn. So ito, malitong isa na to. Tapos ito yung stock wire natin. So pag pumindot ka mga boss, pag pumindot ka ng horn natin, yung kuryente papasok dito sa 86 at 30. Ang magko-connect etong 87A dahil meron tong connection. So yung kuryente papalo dito sa stock. So yan, pag nagbusina ka. Pero kung gusto mong paganahin yung loud horn, reversible siya boss sa loud horn, pindutin mo yung halo switch. So sa halo switch meron yan 5 wire, yung normally close. Etong normally close na to, so hindi na natin gagamitin yan. So floating lang yung wire ng normally close. Etong black para sa negative, pwedeng sa body ground yan o negative ng battery, pero mas maganda sa battery yan para mas malakas yung negative na maipoproduce nya. So yung common, makikita mo naman sa likod dyan ng halo switch, yung common sa accessories wire. Pag Yamaha yan, brown wire. So yung i-connect natin sa number 86, etong normally open tsaka positive ng halo. So ang pinaka naging input natin yung common. Pag once sa pinindot mo yung halo switch natin, masusuplayan yung positive tsaka yung common. So dyan lang iilaw yung halo switch, dyan lang iilaw. Pag once na pinindot mo, masusuplayan yung positive nya. So yung kuryente pupunta dito. Pero pag once na gusto mong nakailaw lang siya, yung pagko-connectin mo boss, yung common tapos yung normally open, yung positive ilalagay mo sa accessories kung gusto mong parating nakailaw. Pero kung gusto mong nakailaw siya, pag once na pinindot mo lang, yung common yung ilalagay mo sa accessories, tapos yung pagdudugtungin mo yung normally open tsaka positive para masuplayan niya tong 86. At yung kuryente na papunta dito sa stock horn ay pupunta naman dito sa number 87. Tsaka ngayon gagana yung ating loud horn pag once na pinindot mo. So yan.